ka-MO na alam mo yung mga bagong revelasyon ngayon, yung sinabi ni Secretary Dizon na 421 out of 8,000 na mga flood control projects na na-inspeksyon ng composite team ng DepDep, AFP, PNP. Yun, puro ghost project. So, nag-extrapolation ako, no? Kung 421 out of 8,000 so far na na-inspeksyon, yun ang puro ghost na yun, that's around 5.26%. No? So, tingnan ko yung kabuuan nung lahat ng, hindi lang ito yung budgeted, ito yung awarded o kaya contracted na mga flood control projects all over the country. Alam nyo ba kung magkano? 629 billion pesos at least, ano? 629 billion. 629 billion. Ano daw, contracted ito, ha? Ito yung ibig sabihin na-award sa mga contractors for the past 3 years, 2023, 2024, 2025. So, kung i-extrapolate natin yung 421 out of 8,000 at 5.26% yung ghost, no? Ghost project, wala pa yung substandard. Isang tumataginting na 33 billion pesos kagad na nawala. Kung ibabase natin doon sa 629 billion pesos worth of flood control projects. So, kung yun ay standard, 421 out of 800, yun ang lumalabas. So, ang naisip ko lang, dahil may mga investigasyon na ginagawa, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, if only, ganito lang ang tingnan natin para medyo meron tayong, ibig sabihin, pwedeng patunguhan ang lahat ng investigasyon. Halimbawa lang na itong mga nasa sangkot, politicians man, DPWH man, o contractors man, halimbawang sa pag-iimbestiga, nakapag-plea bargaining sila, agreement sa gobyerno, at nagsoli man lang sila ng, sabihin na natin 80% ng kanilang loot, in exchange for shorter or shortened jail terms. Agad-agad, 80% of 33 billion na napunta sa ghost project, easily that's at least 26 billion pesos. Yun naman re-recover natin sa mga nakulimbat nila. Pero wala pa rin compromise kasi ang tig-usapan natin dito, restitution plus retribution. Hindi naman pwedeng restitution lang, libre na sila. Napaka-unfair naman yun, di ba? So, mas maganda siguro kung if I may suggest sa ating mga korte o kaya sa ombudsman, lalo bago nga si Secretary Remulla, siya na ngayon ang ombudsman. Siguro pwedeng i-direct yung investigation patungo doon sa, kasi hindi mo naman ma-expect na mag-cooperate fully yan kung walang plea bargaining, di ba? Hindi uso sa atin yung plea bargaining, pero pwede namang magkaroon ng pag-uusap sa pamamagitan ng mga abogado ng gobyerno saka abogado ng mga isasakdal o yung mga nasa sakdal. Easily, flood control pa lang yun at ghost project pa lang yun, makaka-recover na tayo ng 26 billion, assuming na po na magkapayagan, mag-agree sa 80% ng kanilang nakulimbat na, sabi ko nga, extrapolate natin doon sa 421 out of 8,000, easily, 33 billion doon sa 629 billion. Ngayon, kung isasama pa natin yung lahat ng substandard, hello? Yes, sir. Go ahead po. Yeah. Kung isasama pa natin lahat yung mga substandard, isama pa natin yung farm to market road na sinabi ni Senator Gatchalian. Na, di ba, kung 10 million per kilometer, meron pang nagpipresyo ng 30 million, so times 3 kagad. Tapos, yung iba, mas mahigit pa doon. Kung lahat ito i-consolidate natin, para makabawi ang gobyerno tayo, para makabawi tayo sa mga taxes na binayad natin, napakalaki nating marirecover natin, assuming na magkasundo-sundo sa pamamagitan ng tinatawag nating plea bargaining agreement, na kung saan, hindi naman sila papatawarin ng batas, pwedeng i-deal na i-shorten yung kanilang jail terms kung sakaling sila nakukonvict, kasama yung pagsasauli. Sabihin na natin 80%, o sabihin natin 75% o 80% kasi baka nagastos na yung iba. Mapakalaki ng ating mababawi. Yun nga lang sinabi ko kanina, di ba? Flood control pa lamang at ghost project pa lamang. Alam naman natin, katakot-takot yung substandard.
standard. Katakot-takot yung hindi na kumpleto. Maraming approaches. Pangalawa, yung, di ba, may mga insurance at saka bonds yung